Sa makipot at laging makaong eskinita ng Calle Ponce, araw-araw ay matiyagang naglalakad si Lola Narsing dala ang kanyang balingkasong may mainit-init pang banana Q. Luma na ang bayong niyang kulay itim na tila pinagtagpi-tagpi na lang ng mga sinulid at piraso ng tela. Ngunit sa kabila ng itsura nitong halos kasintanda na rin niya, ay maingat niya itong itinataas sa kanyang balikat habang nakangiti sa bawat taong kanyang nadadaanan. Banana Q, 5 piso lang. Mainit pa, sigaw niya. Kalakip ang tinig na may halong pangangalos, ngunit puno ng galak. Marami ang dumaraan, ngunit ilan lang ang tumitigil. Kilala si Lola Narsing sa lugar bilang tahimik, magalang at palangiti. Kahit pa madalas ay pinagtatawanan siya ng ilang kabataan dahil sa kanyang medyo nakayukong postura at tila mabagal na pagkilos, hindi niya ito pinapansin. Ang importante sa kanya ay ang maitawid ang bawat araw. Lola, 5 piraso nga po. Pahingi na rin ng suka. Ani Mang Berto, isang jeepney driver na laging dumaraan sa Calle Ponce tuwing 3:00 ng hapon. Hay, salamat Berto. Eto wag mong kalimutang magdasal ha. Baka sa sobrang init ng traffic, pati pasensya mo maubos. Sabay tawa ni Lola Narsing habang iniabot ang banana Q. Sa ilalim ng footbridge, ilang kanto lang mula sa eskinita, naroon ang simpleng barong-barong na tirahan ni na Lola at ng kanyang apo na si Isaac. Lumang yero, pinagtagpi-tagping plywood at trapal na ginawang bubong. Ito ang kanlungan nilang dalawa mula nang iwan sila ng anak ni Lola. Si Isaac, 16 anyos, ay matangkad at medyo payat. Mahilig itong magbasa ng libro at mahina ang loob sa pakikipagkaibigan. Hindi dahil sa mahiyain siya, kundi dahil ayaw niyang matawag na apo ng banana Q vendor. Minsan, sa paaralan, narinig niyang tinutokso siya ng mga kaklase. Ay naku, si Isaac, apo ng matandang bungal sa kanto, sabay halakhakan ng mga kaklase. Tahimik lang si Isaac noon. Umuwi siya nang hindi umimik. Pagka-uwi niya, nadatnan niyang tahimik na tinutupi ni Lola Narsing ang natirang banana Q habang nililinis ang ginamit na balingkasong. Kamusta ang klase, iho? Tanong ni Lola, hindi man lang lumilingon. Okay lang po, sagot ni Isaac, halos pabulong. Ramdam ni Lola ang lungkot sa boses ng apo. Hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, inabot niya ang notebook na lagi niyang binubuksan tuwing gabi. Alam mo ba, Isaac, itong notebook na to, dito ko sinusulat ang mga kwento ng mga taong nakasalubong ko araw-araw. Yung iba, natulungan ko. Yung iba naman, ako ang natuto. Sambit ni Lola habang binubuklat ang mga pahina. Para saan po yan, Lola? Para hindi ko makalimutan kung sino ako, kahit hindi ako pilala ng ibang tao. Tahimik si Isaac. Ilang minuto pa ang lumipas, nilabas ni Lola ang lumang ballpen. Inilapat niya ang dulo nito sa papel at nagsimulang magsulat habang sinisinagan ng manipis na ilaw mula sa bumbilyang kumikislap. Ngayong araw, isang batang babae ang nag-abot ng 10 piso. Hindi siya bumili. Sabi niya, Lola, ito para sa banana Q mo bukas. Sa mga mata niya, nakita ko ang sarili ko noong bata pa ako. Punong-puno ng pag-asa. Gabi-gabi ganito ang ritual ni Lola. Hindi niya ito ipinaalam kahit kanino. Kahit si Isaac ay hindi pa nabubuklat ang buong laman nito. Ang hindi alam ng apo, may mga pahina sa huliran ng notebook na hindi lamang kwento ang laman. Nandoon ang ilang bank receipts, handwritten na plano para sa Project Liwanag, at isang sulat mula sa isang dating estudyante na ngayon ay kilalang personalidad sa social media. Si Lola Narsing ay hindi basta-basta. Dati siyang guro sa isang maliit na paaralan sa Quezon bago pinilit ng anak na sumama sa Maynila matapos itong makapangibang bansa. Ngunit nang hindi na siya padalhan ng sustento at di na rin muling nagparamdam ang anak, iniwan siyang mag-isa sa Maynila. Imbes na magalit sa mundo, pinili niyang ipagpatuloy ang mabuhay, magbenta ng simpleng pagkain at itaguyod si Isaac na parang tunay niyang anak.
Tuwing madaling araw, habang ang lungsod ay natutulog pa, bumibili si Lola ng saging sa palengke, naglalakad pa uwi at iniluluto ang banana Q gamit ang iisang kaldero na may kupi na sa gilid. Paulit-ulit man ang gawain, ni minsan ay hindi niya inisip na mababa ang trabaho niya. Sa halip, itinuturing niya itong misyon ito ang maghapid ng init sa sikmura at ngiti sa mga pagod na mukha ng lansangan. Isang umaga, habang inaayos niya ang maliit na lamesa sa eskinita, napansin niyang may grupo ng kapataang lalaking may hawak na kamera at mikropono sa gilid. Tila nakatutok ang kanilang atensyon sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Sanay na siya sa mga taong nagvi-video para sa TikTok o kung ano-anong kabaliwan. Pero sa pagkakataong ito, tila iba ang kanilang pakay. Hindi niya alam na sa mga susunod na araw, magbabago ang takbo ng kanyang buhay sa paraang hindi niya kailanmang inakala. Bumuhos ang ulan ng gabing iyon at sa ilalim ng footbridge, habang nagsisiksikan sa banig sina Lola Narsing at Isaac, marahang binuksan ni Lola ang kaniyang lumang notebook. Sa ibabaw ng bawat linyang sulat kamay ay makikita ang kumpas ng taong may karalasan. Hindi maganda ang sulat, pero malinaw. Mabigat ang tinta, parang bawat letra ay may hugot sa puso. "Isaac, tulog ka na ba?" tanong ni Lola, habang pinupunasan ang dulo ng notebook na bahagyang nabasa ng ambon. "Gising pa po ako la. Ang lakas ng ulan, hindi po ako makatulog," sagot ng binatilyo habang nakatalukbong sa manipis na kumot. "Halika, basahin mo ito," alok ni Lola habang iniabot ang notebook. Mga kwento ito ng buhay at kabutihan. Dahan-dahang lumapit si Isaac at naupo sa tabi ng kanyang lola. Binuklat niya ang isang pahina kung saan may pangalang Ricky L. at katabi nito ang simpleng sulat. "Ricky L. Grade 4 noon. Lumpo. Lagi kong iniiwan ang pagkain sa mesa habang walang nakatingin. Nakatanggap ng medalya at scholarship. Balitang nurse na ngayon sa Canada. Salamat sa isang ngiti niya sa huling araw ng klase. Lola, kayo po ba ang tinutukoy dito?" "Oo, ako ang gurong palaging may baon na tinapay noon. Kapag may sobrang kanin sa bahay, nilalagay ko sa plastic at inilalagay sa bag niya. Wala kasing tumatanggap sa kanya. Hindi ko inisip na balang araw maalala pa niya ako." Binuklat pa ni Isaac ang isa pang pahina kung saan naroon ang Polaroid photo ng batang babae na may ngiting nakaka-inspire. Sa gilid nito, nakasulat, "Clarice M. Palabasa, mahiyain, madalas walang pambaon. Binigyan ko ng lumang diksyonaryo, tinawanan ako ng iba, pero tinanggap niya. Ngayon, may sarili na siyang digital content agency." Si Clarice M. parang pamilyar. May pinapanood ako sa YouTube na Clarice M. Creatives. Siya kaya yun? Hindi ko na masundan ang balita, apo. Pero kung siya man yun, masaya ako. Hindi ko kailangan ng pasasalamat. Ang mahalaga, lumipad sila. Sabay haplos ni Lola sa likod ng notebook. Ang notebook na yun, para kay Lola, ay hindi lamang talaan ng kabutihan. Isa itong alaala ng kanyang nakaraan, ang pagiging guro sa isang liblib na baryo sa Camarines Norte. Doon siya unang nagturo, noong wala pa siyang uban at buhay pa ang asawa niyang si Mang Leo. Taon ang binilang bago siya inilipat sa Maynila, hindi dahil sa promosyon, kundi dahil sa sunod-sunod na trahedya. Una, ang pagkamatay ni Mang Leo sa landslide. Sunod, ang pagkakasunog ng paaralang pinagtuturuan niya. At panghuli, ang biglaang pagyaya ng kanyang anak na si Dina upang lumipat sa Maynila. Ngunit hindi nagtagal si Dina sa piling ni Lola. Matapos makapangibang bansa, unti-unti nang nawala ang mga tawag at ang huling perang ipinadala ay mahigit 8 taon na ang nakalilipas. Sa kabila ng lahat, hindi nagbago ang puso ni Lola. Patuloy siyang nagturo, hindi sa silid-aralan, kundi sa kalsada. Minsan, kapag may batang tambay, inaanyayahan niya itong magbilang habang tinutulungan siya sa pagtuhog ng sading.
Sa mga driver ng jeep, palagi siyang may nakahandang tissue o libreng banana cue sa sobrang init. Lahat ng iyon ay isinusulat niya sa notebook, hindi upang ipagyabang, kundi upang hindi malimutan. Isaac, bulong ni Lola, alam mo bang gustoong magpatayo ng scholarship program? Ha? Paano pula? Wala naman po tayong pera. Mumiti si Lola at sa unang pagkakataon, inilabas niya ang isang lumang envelope mula sa ilalim ng banig. Ibinuka niya ito at inilabas ang 3 bank receipts na kaipit sa sulok ng notebook. Galing yan sa maliit na kita ko sa Banana Pew. Tapos may isa pang pagkakakitaan akong hindi ko pa sinasabi sa iyo. Pero darating din ang tamang panahon. Anong pagkakakitaan po? Sekreto muna, sabay kindat ni Lola. Hindi na umimik si Isaac. Sa kanyang isipan, dama niya ang bigat ng pangarap ng kanyang lola. At sa unang pagkakataon, hindi na niya ikinahiya ang pagiging apo ng matanda sa eskinita. Sa halip, naramdaman niya ang karangalan na siya ay pinalaki ng isang babaeng may ginintuang puso. Kinabukasan, habang patuloy na nagluluto si Lola ng banana cue sa gilid ng kalsada, dumaan ang ilang kabataang tila may hawak na kamera. Ngunit hindi ito ang araw ng eksena. Hindi pa. Sa likod ng mga nagdaraan, sa tahimik na sulok ng kalye, may isang batang babae na tinanaw si Lola mula sa bintana ng isang SUV. Hawak ang cellphone at nakatingin sa screen kung saan nakabukas ang channel na Kwento ng Kalsada. Hindi pa nito alam, ngunit ang susunod na kwento ng channel ay hindi lang basta tungkol sa banana cue. Ito ay tungkol sa babaeng minsang itinuring ng mundo na walang halaga, ngunit sa totoo lang, isa sa pinakapinagbala sa lahat. Dahil siya ang tagapagdala ng liwanag sa mga kwento ng lansangan. Sa kabilang panig ng Maynila, sa isang modernong condo unit sa ikalimang palapag, naupo si Dom Bulanos, 20 anyos, sa harap ng kanyang gaming chair na may LED backlight. Suot ang oversized hoodie na may tatak ng kanyang sariling merch, Domine. Abala siyang nag-i-edit ng bagong video habang pinapanood ang mga tumatawang emoji na bumabaha sa comment section ng kanyang last upload. Bro, 340k views in 3 hours, sabi ni Kevs, ang kanyang videographer. Habang nakasandal sa sofa, hawak ang iPad at mumumuya ng popcorn. Walang sinabi ang prank ni Marvin G. Iyak-iyak lang. Tayo solid content. Dagdag naman ni Juro ang tahimik nilang editor pero laging sakto sa punchline. Napangisi si Dom at uminom ng energy drink. Ganyan dapat. Viral agad. Next target natin, mas wild. Yung tipong classic Pinoy street. Alam mo na, palengke, kanto, banana cue. Mga ganyan. Banana cue? Tanong ni Kevs. Yeah, may nakita ako sa TikTok. Matanda raw na nagbebenta sa Calle Ponce. Mukha raw masungit pero palaban. Good target para sa Banana Cue Challenge prank natin. Anong plano? Usisa ni Juro. Habang nagbubukas na ng editing timeline para sa bagong draft. Dom smirked. Ganito, magpanggap tayong mamimili. Bibili kunwari ng Banana Cue. Tapos lalaitin natin yung tinda niya. Sasabihin nating may ipis, may langgam o may buhok. Tapos sa dulo, babagsak natin yung lamesa niya as a joke. Classic shock content. Tapos title natin, matandang vendor na galit dahil sa Banana Cue prank. Must watch. Tumawa si Kevs. Sarap niyan. Alog agad ang views. Gawa tayo ng script. Ako namang shoot. Sigurado pa ba dyan, Dom? Tanong ni Juro na tila may alinlangan. Baka mabash na naman tayo. Di ba nung last time, yung jeep prank, may mga na-offend? Pare, bashers are just fans in denial, sagot ni Dom habang tumatawa. As long as trending tayo, panalo tayo. The algorithm loves chaos. Kinabukasan, nagpunta ang grupo sa Calle Ponce. Nakasuot sila ng simpleng t-shirt, baseball cap, at nakatagong body cam. Si Kevs may hawak ng maliit na kamera sa loob ng sling bag. Si Juro may mini mic na ikinabit sa kwelyo ni Dom. Alam nila ang gagawin.
Sanay na sila sa mga prank na mas nakakatawa sa kanila kaysa sa pinagtitripan nila. Pagdating sa eskinita, nakita nila si Lola Narsing na tahimik na nakaupo sa tabi ng kanyang lamesang may balingkasong puno ng banana Q. Katabi ang termos ng suka at pamunas. Sa likod niya, si Isaac ay nakaupo, nagbabasa ng lumang libro habang nagbabantay. Yan na siya, bulong ni Dom. Ang luma ng bayong. Tindang-tinda ang pagka-classic. Let's go content. Lumapit sila. Hi Nay, magkano po banana Q? Tanong ni Dom na may kunwaring bait. 5 piso iho, pwede ring kalahati kung gusto mong tikman lang muna. Sagot ni Lola, nakangiti habang inaabot ang banana Q. Tumingin si Dom sa kamera ni Kevs. Guys, eto na. Tikman natin ang legendary banana Q ni Nanay. Pero teka, bigla niyang inamoy ang banana Q at kunwaring naduwal. Yak! Amoy panis! May langgam pao! Sabay pakitang tingin sa kamera habang itinutok ang banana Q kay Lola. Naku, pasensya na iho. Kakaprito ko lang po niyan. Baka may langgam na sumingit habang naka-display. Mahinahong tugon ni Lola. Ngunit hindi pa natapos si Dom. Guys, tingnan niyo tong banana Q na to. Baka may ipis sa loob. Surprise feeling. Sabay tawa ng malakas. Nagkatawanan sina Kevs at Juro. Si Isaac na noon ay nakatingin lang sa gilid, napapailing. Lola, alam niyo ba na delikado ang pagbebenta sa kalye? Dapat hinuhuli kayo ng barangay. Dagdag ni Dom, halos pasigaw. Napayuko si Lola Narsing, hindi dahil sa hiya, kundi sa pagpipigil ng galit. Isaac, bulong ni Lola, kunin mo nga ang basahan sa loob. Ngunit bago pa makagalaw ang bata, isang bagay ang ginawa ni Dom na nagpagulat sa lahat. Tinadyakan niya ang gilid ng lamesa ni Lola. Oops, sorry po, nadulas lang, sabi ni Dom, kunwari inagulat. Pero sa kamera ay kitang-kita ang peke niyang pagkabigla. Bumagsak ang balingkasong may banana Q sa simento. Umikot ang termos ng suka. Nagkalat ang mga niluto ni Lola. Tahimik ang ilang dumaraan pero may ilan din na natawa, lalo na ang 2 kabataan sa likod na kumukuha ng video sa cellphone nila. Masaya to bro, bulong ni Kevs. Solid footage. Ngunit isang tindera mula sa katabing karinderya ang sumigaw. Hoy, ang tatanda nyo na, di nyo man lang iginalang si Lola. Hindi sila pinansin ng grupo. Umalis silang nagkikikatawanan. Sa isip ni Dom, panibagong viral video na naman ito. Pero hindi niya alam, nagsisimula ng bumaliktad ang gulong ng kanyang kapalaran. At si Lola Narsing, habang tahimik na pinupulot ang nalaglag na banana Q, ay hindi umiiyak. Sa halip, ngumiti siya, ngiting mapait, ngunit may kasamang pag-unawa. Kinuha niya ang kanyang bayong, inilabas ang notebook at muling nagsulat. Ngayong araw, may 3 binata ang nagtangkang ilugmok ako. Pero habang may puso akong hindi binasag, hindi rin nila kayang sirain ang loob ko. Ang galang ay hindi kailangan ng kamera at ang kabutihan hindi kailangang ipagsigawan. Sa sulok ng kanyang puso, alam niyang darating ang araw na ang mundo mismo ang magpapakita kung sino ang tunay na nilalait at sino ang tunay na may kwento. Mainit ang sikat ng araw nang bumalik sa Calle Ponce ang grupo ni Dom Bulanos. Sa kanilang bitbit may maliit na wireless microphone, isang DSLR camera na may stabilizer at isang tripod na itinutulak ni Kevs na parang laruan. Mayroon din silang GAD props, karton na may nakasulat na prank lang po at isang cup ng fake banana Q na plastic lang pala. Okay team, utos ni Dom habang inaayos ang mikropono sa kanyang t-shirt. Pagkaabot ng banana Q, diretso tanong. Bibilisan natin ang delivery ng lines. Keep the tone annoying, parang hyper-vlogger vibes. Then, tadyak sa mesa. Alam na ang cue. Copy, tugon ni Kems, inaayos ang lens ng camera. Ready na ang angles, sabi naman ni Juro, habang binubuksan ang live view para siguraduhing maganda ang frame. Paglapit nila kay Lola Narsing, walang kaalam-alam ang matanda sa muling pag-atake ng grupo. Nakangiti pa siya habang inaayos ang bagong lutong banana Q sa balingkasong nilagyan niya ng bagong papel upang mas presentable.
Magandang tanghali po, Nay. Bati ni Dom, pasigaw, habang biglang inilapit ang mic sa bibig ni Lola. Oo, magandang tanghali rin, iho. Gulat na sagot ni Lola. Anong sikreto ng banana Q nyo? May pampatigas ba yan ng loob? Sabay tawa ni Dom habang binabaling ang kamera sa sarili niyang mukha para sa reaction shot. Haha, naguluhan si Lola, ngunit nanatiling magalang. Saging lang po at pagmamahal. Yun po ang sikreto. Aba, may pagmamahal pa. Oh, singit ni Kevs habang humahagigik. Nay, may tanong lang po ako. Balik ni Dom, pinilit ang formal na tono. Ano pong masasabi nyo sa mga nagtitinda ng mas malutong na banana Q kaysa sa inyo? Hindi ba kayo naiinggit? Napatingin si Lola sa kamera. Masaya ako kung mas malutong ang kanila. Baka mas maganda ang mantika nila o mas bago ang kawali nila. Basta ako, ginagawa ko lang po ang kaya ko araw-araw. Ito po, tikman natin. Sabay kuha ni Dom ng isa at kunwaring ngumiti, ngunit halatang may binabalak. Sa gitna ng lahat, nanatiling tahimik si Isaac sa likod. Hawak ang notebook ni Lola. Tila handang sumingit kung sakaling may di kanais-nais na mangyari. Tumingin si Dom kay Kevs, saka sumenyas ng bahagyang tango. Sa kanya sinigaw, "Oh my God, may buhok ang banana ko!" Sabay hagis nito sa semento. Lahat ng mata sa eskinita ay napalingon. May mga nagsimulang tumawa. Yung ilan, kinuhana na ng video sa cellphone ang pangyayari. Ang mga tambay sa kanto humagalpak sa tawa. Hindi pa nakontento si Dom. Bigla niyang tinadyakan ang gilid ng lamesa ni Lola. Gumulong ang balingkasong may banana Q. Nabuwal ang plastik na lagayan ng suka. Nalaglag ang isang termos at nagkalat ang mga pagkain sa lupa. Maging ang notebook ni Lola ay muntik ng masabuyan ng suka kung hindi lang ito naagapan ni Isaac. Oops! Sorry po, Nay. Prank lang. Prank lang po ito. Look oh! Sabay taas ni Dom ng karton na may nakasulat na prank lang po. Hindi makapagsalita si Lola. Dahan-dahan siyang lumuhod upang pulutin ang mga natapon. Ang dating malambot niyang ngiti ay napalitan ng manipis na panginginig sa labi. Tila sinasakal ang kanyang damdamin, ngunit ayaw niyang pahiyain ang sarili sa harap ng mga bata. "Lola," bulong ni Isaac habang lumapit at tinakpan ang lamesa gamit ang kumot. "Apo, ayos lang. Baka masira ang araw nila kung makikita nila akong galit," tugon ni Lola habang lumuluha. Ngunit habang tahimik ang Lola, ang kamera ni Kevs ay patuloy na gumagana. "Dude, ang ganda ng reaksyon." Naluha si Lola. "Lagay mo sa thumbnail, bro. Pwede nating lagyan ng title, emosyonal na vendor sa prank, nag-walk out?" Bulong ni Kevs habang pinapanood ang raw clip. "Naisahan na naman natin ang mundo." Sabay high five ni Dom at Juro. At gaya ng kanilang inaasahan, hindi pa nakalilipas ang 3 oras. Trending na agad ang video. #matandang vendor prank. Luang banana Q. May mga natatawa. May mga nagtatanggol. May ilan ding humihiling ng respeto sa matatanda. Ngunit karamihan ay nanood. Para sa katatawanan o para sa galit. Sa isang apartment sa Makati, isang dalagang babae ang nakaupo sa harap ng laptop habang nanonood ng trending video. Habang pinapanood ang mukha ni Lola, unti-unti siyang napahinto sa pagkain. "Lola Narsing," bulong niya habang pinipindot ang pause button. Agad siyang bumukas ng email. May pangalan siyang hinanap. May kontak siyang sinubukang balikan. "Hindi pwedeng palampasin to," bulong ni Clarice, ang dating estudyanteng may utang na loob sa isang gurong nagbigay ng diksyonaryo sa kanya noong wala siyang ibang gamit sa paaralan kundi isang lapis. Sa Calle Ponce, habang pinupunasan ni Isaac ang lamesa, tumigil sandali si Lola at ibinaling ang tingin sa langit. Ang luha niya ay hindi dahil sa kahihiyan, kundi sa bigat ng nakaraang muling binuhay sa kanya.
Ngunit sa puso niyang puno ng sugat, alam niyang may plano ang tadhana. Hindi ito ang huli, Isaac, mahinang sabi ni Lola. Minsan ang pinakamasakit na biro ay pwedeng maging panimula ng pinakamalaking ganti ng kabutihan. Hindi pa lumilipas ang buong magdamag mula nang i-upload ni Dom ang Banana Q Challenge prank video. Agad itong sumabog sa social media. Trending agad sa YouTube at Facebook, may kasamang mahahabang tawa, laughing emojis at mga comment na tila aliw na aliw sa pagkabigla at reaksyon ni Lola Narsing. Ha ha ha, tadyak kung tadyak, solid ka Dom. Di kinaya ni Lola ang prank. Legit iyak o. Pak na pak, more vids like this please. Ngunit sa pagsapit ng ikalawang araw, unti-unting nagbago ang tono. Hindi inaasahan ni Dom at ng kanyang grupo na ang kasunod na tide ng komento ay hindi tawa, kundi tanong, galit at pagsisiyasat. Excuse me, pero hindi ba ito elder abuse? Hindi ba masyado ng bastos ang prank nyo? Respeto naman sa matanda. At teka lang, parang kilala ko si Lola Narsing isang anonymous user na ang handle ay Project Kalye Liwanag, ang unang nagsindi ng spark sa comment section. Sa gitna ng libu-libong komento, isa ang kanyang mensaheng tumayo at agad na nilike ng daang-daang netizens. Alam ba ninyo kung sino si Lola Narsing? Ilang minuto lang ang lumipas at bumaha na ng reply thread. Ha? Sino siya? Paki-explain naman, Project Kalye Liwanag. May issue ba dito? At doon na nga, parang pagsabog ng dam sa impyerno ng social media. Sunod-sunod na lumabas ang mga screenshot, larawan at dokumentong nagpapatunay kung sino talaga si Lola Narsing. Isang user ang nagbahagi ng lumang graduation picture. Batch 2001, Kasiguran Elementary. Si Ma'am Narcisa de los Santos, advisor namin. Siya yung nasa gitna, katabi ng medalist. Hindi ko makakalimutan yung tinulungan niya akong makapasok sa high school kahit wala akong pambili ng sapatos. Sumunod naman ang isang dating estudyante na nagbahagi ng sulat. Lola Narsing ang tawag nila sa kanya ngayon? Siya ang unang nagturo sa akin ng salitang katarungan. Ngayon, isa na akong abogado. Hindi niya siguro ako maalala, pero hindi ko siya makakalimutan. Ang dating katahimikan ng online world ay napalitan ng ingay ng pagtindig. Sunod-sunod na rin ang pag-repost ng screenshots ng notebook entries, sulat ng dating mga estudyante at mga larawan ni Lola habang nagvo-volunteer sa feeding program noon sa Bicol. Isang proyekto na siya mismo ang nagtayo noong dekada ni Lentaed. Pumutok ang hashtag respeto kay Lola Narsing, #tunay na guro, #hindi ito content. Pati mga local journalists at kilalang personalidad ay nakisali na rin. Hindi dapat ginagawang katatawanan ang paghihirap ng iba. Si Lola Narsing ay ehemplo ng kabutihang dapat igalang. Post ni Attorney Reg Gutierrez, isang kilalang legal commentator. Na-feature ko siya dati sa isang public school documentary. Isa siyang tunay na bayani. Sabi naman ni Clarice M., ang kilalang CEO ng content agency na Clarice M. Creatives, hindi alam ni Lola na ang batang tinulungan niya dati ay siya na ngayong tumatayong isa sa pinakamaimpluwensyang boses online. Habang nagaganap ang virtual wildfire, si Dom ay tila hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Mula sa kanyang studio condo, binabasa niya ang comment section ng kanyang video. Tila isang multo ng sariling pagkakamali ang dumalaw sa kanyang screen. Gives, anong nangyayari? Ba't puro bash ang comments? Akala ko masaya ang mga tao. Tanong ni Dom habang sumisinghot ng instant noodles. Bro, trending ang hashtag, hindi na masaya ang tao. Look, sabay abot ni Kevs ng tablet. Yung sponsor natin si Brewbeats naglabas na ng statement. Nabasa ni Dom ang maikli ngunit klarong pahayag. Ang Brewbeats ay hindi sumusuporta sa anumang uri ng content na nagpapalaganap ng pang-aapi, pambabastos o kawalang respeto. Pinutol na namin ang anumang ugnayan kay Mr. Dom Bulanos. Epektibo agad. Put, mura ni Dom. Akala ko ba, prank lang to?
Wala naman tayong sinaktan, di ba? Wala nga tayong sinaktan, pero sinaktan natin yung dignidad ni Lola. At hindi lang basta matanda yon, bro. Guru pala, bayani ng komunidad. Sagot ni Juro, na ngayon ay mukhang mas tahimik at seryoso na. Tingin ko dapat mag-sorry tayo. Mag-sorry? Ang hilig niyo sa drama. Sarkastikong balik ni Dom. Puro cancel culture lang yan. Bukas tapos na to. Ngunit hindi tapos. Sa loob lamang ng isang araw, nawalan siya ng 3 endorsement. Ang kanyang video na umabot sa 1 milyon ay nireport ng higit sa 50,000 viewers. Pati ang dating tagahanga niyang si Yana the Gamer, isang influencer na may 3 million followers, ay nagkomento sa isang IG story. Nakakahiya. Hindi lahat ng content ay worth it. Hindi mo kailangan yumaman sa kahihiyan ng iba. Respeto naman. Habang patuloy ang pagguho ng online empire ni Dom, sa kabilang panig naman ng Maynila, si Lola Narsing ay tahimik lang. Hawak pa rin niya ang notebook, nakaupo sa ilalim ng footbridge habang pinagmamasdan si Isaac na nag-aaral ng modules. Lola, tanong ni Isaac habang lumapit, may mga dumaan pong mga kabataan kanina. Sabi nila, trending daw po kayo. Ano pong ibig sabihin nun? Ngumiti si Lola, mapait ngunit may pag-asa. Ibig sabihin, kahit hindi ko ginusto, may mga mata na ngayon ang mundo para sa totoo. Isaac sat beside her at sabay nilang pinanood ang paggalaw ng mga tao sa eskinita. Hindi pa tapos ang laban, pero ang liwanag ay unti-unti nang sumisilip mula sa dating madilim na lansangan. Sa isang maliwanag at modernong opisina sa Singapore, napahinto sa pag-scroll si Clarice Manlapas, isang digital content strategist na may halos 5 milyong followers sa iba't ibang platform. Habang hinihigop ang kape mula sa mamahaling ceramic mug, nanlaki ang mata niya sa isang viral video na patuloy na umakyat sa trending list. Ang pamagat? Banana Q Challenge Prank. Matandang vendor galit pero hindi ang prank ang tumatak sa kanya, kundi ang mukha ng matandang babae na naging sentro ng video. Hindi ako maaaring magkamali. Mahina niyang bulong. Si Ma'am Narcisa yon. Si Ma'am Narsing. Mabilis niyang inilipat ang video sa malaking monitor. Paulit-ulit niyang pinanood kung paano inalipusta ng mga binatang vlogger ang matanda, ang panlalait, ang tadyak sa lamesa at ang pagkalat ng pagkain sa semento. Hindi niya napigilan ang panginginig ng kamay habang kinukumpara ang imahe ng matanda sa luma niyang graduation picture na naka-frame pa sa opisina. Siya yun. Siya ang una kong naging guro na naniwala sa akin kahit walang naniniwala sa boses ko. Agad siyang tumawag sa Liwanag Foundation, isang charitable organization kung saan siya ang kasalukuyang chairman. Hello, Angie. I need you to run a background check on a woman named Narcisa de los Santos. She might be using the name Lola Narsing now. Location? Calle Ponce, Maynila. I want to confirm her identity and her current condition. Nagulat ang kabilang linya. Clarice, siya ba yung matanda sa trending video? Oo, siya ang dahilan kung bakit ako nasa posisyong to. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako natutong magsalita sa harap ng klase. Hindi ako matututong magsalita sa harap ng mundo. Hindi nagtagal, pinadala ng team ang isang kumpirmasyon. Yes, she's Ma'am Narcisa, public school teacher, retired. Lives under the footbridge with her grandson, vendor of Banana Q. Hindi na nag-aksaya ng oras si Clarice. Kinabukasan, sumakay siya ng eroplano pauwi ng Pilipinas. Wala siyang press, wala ring social media update. Tahimik siyang bumalik, hawak lamang ang isang misyon, itama ang mali. Pagkalapag niya sa NAIA, diretso siyang sumakay ng van patungo sa Calle Ponce. Nakasombrero siya at salamin, nakasuot ng simpleng polo dress para hindi mapansin. Habang papalapit sila sa eskinita, hindi niya mapigilang bumigat ang dibdib. Lumipas ang halos 2 dekada.
pero nanatili ang alaala ng isang gurong walang reklamo, walang hinihingi at laging handang magbigay. Pagdating sa mismong lugar, nakita niya agad si Lola Narsing. Nakaupo sa isang kahoy na bangko, inaayos ang mga piraso ng saging para sa bagong lutong banana Q. Si Isaac ay nasa tabi, nag-aayos ng maliliit na plastic bag. Dahan-dahan siyang lumapit. "Ma'am Narcisa?" Napalingon si Lola. Tumitig siya sa babae. Bahagyang nagkandapilay ang kanyang pag-upo habang kinukusot ang mga mata. "Hahidya?" Mahinang tanong niya. "Clarice ba yan?" Napaluha si Clarice sa mismong sandali. Hindi siya makapaniwala na naalala pa siya ng matanda. Agad siyang lumapit at niyakap si Lola Narsing ng mahigpit. "Ma'am, ako to. Ako po si Clarice, yung binigyan niyo ng lumang diksyonaryo noon. Yung laging nauutal kapag tinatawag sa harap ng klase. Naalala niyo po ako?" Tumango si Lola habang pinapahid ang luha. "Aba, si Clarice? Ang batang mahilig sa salitang serendipity? Ikaw na nga to. Mas gumanda ka na. Hindi na kita halos nakilala." Tumawa si Clarice habang umiiyak. "Ma'am, hindi ko po kayo nakalimutan. Lahat ng naabot ko sa buhay, kayo ang unang tumulong magtanim. Sa di kalayuan, pinanood ni Isaac ang tagpong iyon. Gayon lang niya nakita ang kanyang lola na niyakap ng ganoong kasaya. Para bang lumambot ang taon ng pagod at sakit sa isang yakap lang." Kinabukasan, dinala ni Clarice si Lola sa isang private cafe sa Quezon City kung saan naroon ang ilang kinatawang ng media, legal aid at ang kanyang content team. "Hindi para sa exposure, kundi para sa hustisya," sabi ni Clarice habang ipinapakita ang plano sa laptop. "Gagawa kami ng video, pero hindi prank, hindi script, totoong kwento. Kwento nyo, kasama ang mga dati nyong estudyante. Gusto naming malaman ng mundo kung sino talaga si Lola Narsing." Napapikit si Lola. "Hindi naman ako importante, Hija. Baka hindi sila makinig. Mas importante kayo kaysa sa kung sino pa mang gumagawa ng content ngayon. Dahil sa inyo may mga batang natuto, may mga batang umangat. At ako, isa sa kanila. Hayaan yung ibalik ko kahit konti lang." Tinawagan agad ni Clarice ang ilan sa mga dating estudyante ni Ma'am Narcisa. Sa loob lang ng isang linggo, nakabuo sila ng maliit na reunion. May doktor, may guro, may OFW na dumaan lang sa bansa para sa isang linggo at nagsabing kahit mamasahe lang ako papunta riyan, pupunta ako kay Ma'am. Sa araw ng shoot, hindi production team ang dala ni Clarice, kundi mga taong may kwento. Sa mismong eskinipan ng Calle Ponce, itinayo nilang isang maliit na stage. May simpleng backdrop na may nakasulat, "Sa likod ng Banana Q, kwento ni Ma'am Narsing." Isa-isang nagsalita ang mga dating estudyante habang umiiyak sa gilid si Lola. May nagtula, may umawit, may isa pang nagpakita ng tattoo sa braso niya, "Narsing taught me." "Ma'am," sabi ni Clarice sa closing speech, "kung ako ang tatanungin, hindi dapat kayo tinawag na content. Dapat kayo tinawag na puso ng lansangan. At mula ngayon, hindi na namin hahayaang lumamig ang Banana Q ng inyong kwento." At nang matapos ang recording, niyakap si Lola ng bawat isa. Walang script, walang eksena. Totoong luha, totoong pasasalamat. Sa katahimikan ng gabing iyon, habang nakaupo si Lola sa ilalim ng footbridge, binuksan niya ang notebook at isinulat. "Ngayong araw, ang aking mga dating estudyante ay bumalik. Hindi bilang bata, kundi bilang ilaw. Akala ko ako ang nagturo sa kanila. Ngunit ngayong gabi, sila ang nagturo sa akin na kahit sa dulo ng kalsada, pwedeng may simula muli." Hindi pa man tuluyang humuhupa ang ingay mula sa ginawang public response video ni na Clarice at ng mga estudyante ni Lola Narsing, may isang tahimik na galaw sa likod ng digital world ang nagsimulang gumalaw. Mga mata sa teknolohiya na nakatuon hindi lang sa viral video, kundi sa mas malalim na koneksyon ng matanda sa isang misteryosong online presence. Sa isang co-working tech hub sa Makati, nagtipon ang isang grupo ng data analysts at ethical hackers na nagtatrabaho bilang volunteers para sa digital investigation arm ng Liwanag Foundation.
Isa sa kanila si Dane, isang tech whiz na dating batang kalye at ngayon isa sa mga nangungunang open source digital mapper sa bansa. "Boss, may nakalap ako. Medyo kakaiba," wika ni Dane kay Clarice habang pinapakita ang laptop screen. May channel na tahimik pero solid ang following. 1.2 million subscribers. Walang muka, walang branding, pero consistent ang style. Ang pangalan? Kwento ng Kalsada. Napakunot ang noo ni Clarice. Kwento ng Kalsada? Hindi ko pa naririnig yan. Yun na po ang nakakagulat. Walang marketing, pero bawat upload ay umabot ng daan-daang libong views. Lahat ng content ay voice over lang, simple ang editing. Pero yung kwento, solid. Parang panulat ni Ma'am Narsing. Bumukas si Dane ng isa sa mga video. Nakita nila ang footage ng isang batang naglalako ng sampagita sa ilalim ng tulay. Isang lola na nag-aalaga ng batang may cerebral palsy habang naglalako ng tinapa. Isang mang-uukit ng krus sa sementeryo na ipinaglalaban ang karapatang pantao. Sa bawat kwento, may iisang tinig ng babae ang naririnig. Hindi malinaw ang boses, tila sinadyang i-modulate. Ngunit sa mga mata ni Clarice, malinaw ang pagkakakilanlan. Mahal na mahal ka ng anak mo kahit hindi siya nagsasalita. Sa bawat buhat mo sa kanya ay may buhat ka ring pananampalataya, sabi ng narrator sa isa sa mga video. At sa dulo ng video, isang puting slide lang ang lalabas. Ang respeto, hindi yan hinihingi. Yan ay isinusulat ng gawa. Napahawak sa dibdib si Clarice. "Dane, si Ma'am Narsing ang boses na yun. Hindi ko pwedeng ipagkamali. Siya yan." Bumalik si Dane sa profile ng channel. Ang domain kung saan nakalink ang metadata ay isang email na konektado sa isang lumang Gmail account, narsing.kwento@gmail.com. And get this, lahat ng monetization income ng channel ay dinadala sa isang bank account sa ilalim ng pangalan ng isang Isaac de los Santos. Si Isaac, sambit ni Clarice, apo ni Ma'am. Lalong lumalim ang paghanga ni Clarice. Hindi lang pala si Lola ay dating guro. Hindi lang siya matyagang tindera. Isa rin pala siyang tahimik na tagapagsalaysay ng mga kwento ng bayan. Agad siyang nagpadala ng mensahe sa channel. "Magandang araw po. Ako po si Clarice Manlapaz. Kung sino man po kayo, gusto po naming makipag-ugnayan para sa isang espesyal na proyekto. Saludo po kami sa ginagawa ninyo." Pero hindi ito ang unang tugon na nakuha niya. Isang araw pagkatapos ng mensahe, sa comment section ng pinakabagong upload ng Kwento ng Kalsada, biglang lumitaw ang komento mula kay Clarice. "Salamat ma'am. Hindi ito basta comment. Isa itong pagsasabi ng katotohanan sa harap ng libo-libong viewers na ngayon ay nahuhulog na rin ang loob sa channel. Dahil sa pagbubunyag na ito, sumabog ang social media. Nagtrending muli ang hashtag Kwento ni Ma'am, #Kwento ng Kalsada, #Gurong Boses ng Bayan. Maging ang mga content creators, mga artista at ilang senador ay nagpahayag ng paghanga. Hindi siya artista, hindi siya sikat sa harap ng kamera, pero siya ang tunay na influencer, sabi ng isang news anchor sa kanyang segment. Dapat ito ang content na isinusulong, hindi prank, hindi kahihiyan, kwento ng pag-asa at kabutihan, ani ni Senator Magpantay sa isang privilege speech. Samantala, si Dom Bulanos, na ngayon ay nasa gitna ng krisis sa kanyang karir, ay tahimik na pinaanood ang isa sa mga episode ng Kwento ng Kalsada. Wala na ang yabang sa kanyang mga mata. Sa halip, may bakas ng guilt, pagkalito, at isang uri ng respeto na ngayon lang niya naramdaman. Ang matanda, di lang pala banana Q ang dala niya. May dala rin siyang tinig na kayang patahimikin ang ingay ng social media, bulong niya. Habang patuloy ang pagkilala sa Kwento ng Kalsada, isang lihim pa rin ang hindi alam ng karamihan. Ang babaeng nasa likod ng mga kwento ay ang parehong babaeng tinawanan, tinadyakan at hinusgahan bilang wala ng halaga. Ngunit sa bawat upload niya, sa bawat tinig niyang inaalay para sa mga hindi maririnig ng iba, unti-unti niyang binubura
ang linyang naghihiwalay sa karaniwang tao at sa tunay na bayani. Sa gabing iyon, habang hinihipan ni Lola Narsing ang huling kandila sa gilid ng kanyang notebook, nagsulat siya, "Walang nakakaalam kung sino talaga ako. At okay lang. Ang mahalaga, naririnig nila ang tinig ng iba. Dahil hindi ako ang bida ng channel. Ang bida ay ang kwento ng kalsada." 3 araw matapos ang pag-viral ng Banana Q Challenge at ang pagputok ng katotohanan tungkol kay Lola Narsing, bumaliktad ang mundo ni Dom Bulanos. Dating puno ng notifikasyon ang kanyang cellphone, likes, comments, collab offers. Ngayon, isang tahimik na screen ang sumasalubong sa kanya tuwing umaga. Ang dating tunog ng tagumpay ay napalitan ng katahimikan ng pagkatalo. 1.3 million ang dating subscriber count ng kanyang YouTube channel. Sa loob lamang ng 5 araw, mahigit kalahating milyon na ang nawala. Sunod-sunod din ang pag-alis ng mga sponsors. We have decided to terminate our partnership with Dom Bulanos effective immediately. Our brand stands for empathy and respect. We do not tolerate bullying. This creator no longer aligns with our advocacy. Inawagan niya ang manager niya, si Rico. Ngunit ang sagot lamang sa linya ay malamig na, "Dom, tinanggal ka na sa roster. Wala na rin tayong deal kay Bitsnap. I suggest magpahinga ka muna, mag-reflect." Mag-reflect? Bulong ni Don sa sarili habang tinititigan ang sariling refleksyon sa screen ng kanyang laptop. Puro ingay lang naman ang gusto ng tao noon. Ngayon, ako pang masama? Sa mga araw na sinundan, mas lalong nadama ni Dom ang unti-unting pagbagsak ng kanyang digital imperyo. Ang mga dating kaibigan niyang sina Kevz at Juro, ang kanyang mga katuwang sa halos lahat ng prank, ay unti-unti na ring lumayo. Isang gabi, nag-message si Kevz sa group chat nila. "Kevz, bro, nag-decline na si Juro sa next shoot. Mukhang ayaw na niya sumama." "Dom, ikaw?" "Kevz, hindi na rin muna bro. Ang daming nagme-message sa family ko. May death threats. Hindi ko na kaya. Ayusin mo muna to." Walang sumunod na reply. Scene lang. Dom stared blankly at the screen. Parang iniwan na siya ng mundo. Dati akala niya ang likes at shares ang sukatan ng halaga. Ngayon, wala na siyang kausap. Wala ng kamera at wala ng audience. Ang pinakamasakit, hindi na rin siya makalabas sa bahay. Isang umaga, isang sulat ang dumating sa kanyang pinto. Galing ito sa barangay. Paunawa ng reklamo sa ngalan ng Barangay 457. "Kalye Ponce, ipinapaabot namin na isang formal na reklamo ang isinampa laban kay G. Dominic Bulanos kaugnay sa insidenteng naganap sa ilalim ng batas na Republic Act No. 1113, Safe Spaces Act at Republic Act No. 9994, Expanded Senior Citizens Act. Inaasahan ang kanyang presensya sa isinasagawang preliminary mediation." Napaupo si Dom sa sahig habang binabasa ito. Hindi niya alam kung magagalit ba siya, matatakot o mapapahiya. Sa mga prank na ginawa niya noon, mga basang tao sa jeep, mga hinainan ng bulok na pagkain, mga sinigawan sa mall, ngayon lang siya sinampahan ng pormal na kaso. At ito pa, mula sa isang matanda na dati inakala niyang walang kalaban-laban. Sa gitna ng tahimik niyang sala, binuksan niya ang kanyang Facebook. Doon niya nakita ang pinakahuling update ng page ng Kwento ng Alsada. Isang simpleng larawan ni Lola Narsing, nakaupo sa gilid ng eskinita, hawak ang isang notebook at isang pansulat. May caption, "Hindi kailanman uso ang respeto, pero kailanman hindi ito dapat mawalan ng halaga." Sa comment section, nariyan ang daan-daang netizens na nagpahayag ng suporta. Siya ang tunay na influencer. "Dom, matuto kang rumespeto. Kung may puso ka pa, lumapit ka sa kanya ng walang kamera." Tahimik lang si Dom. Pinindot niya ang button para mag-type ng comment. Ngunit hindi siya makapagsulat, walang salitang sapat. At kahit pa meron, hindi niya alam kung may maniniwala pa. Tumayo siya at tumingin sa salamin. Ang dating mayabang na mukha,
na kilala sa internet bilang hari ng prank, ay ngayon isang mukhang walang direksyon, walang sigla at puno ng pagsisisi. Bakit ko nga ba ginawa yun? Bulong niya sa sarili. Para sa views? Para mapansin? Para masabing matapang ako? Sa totoo lang, wala siyang lakas ng loob. Hindi para humarap kay Lola Narsing. Hindi rin para humarap sa kamera. Kaya't sa halip na gumawa ng statement, tumahimik siya. Isinara niya ang kanyang YouTube channel pansamantala. Pinrivate ang lahat ng videos. Tinanggal ang Instagram. Nilinis ang kanyang Twitter. Para siyang binura ang sarili sa digital world. Isang bagay na akala niya ay imposible. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay siyang iniwan sa kanyang email drafts. Isang liham, hindi para sa fans, hindi para sa publiko, kundi para sa isang matandang babae na tinulungan siyang makita ang kanyang tunay na sarili. Ma'am Narsing, hindi ko po kayo kilala, pero kayo pala ang taong dapat kong ginagalang higit sa lahat. Patawad po, akala ko po, ang respeto ay bagay na kaya kong i-edit sa video. Ngayon ko lang po nalaman, ang unay na respeto, kailangan munang itanim sa sarili bago maipakita sa iba. Sana po, kahit hindi niyo ako mapatawad, marinig niyo lang ang patawad ko. Dom, sinave niya ang draft. Hindi niya pa ito kayang ipadala. Pero sa bawat oras na lumilipas, sa katahimikan ng kanyang digital exile, nararamdaman niyang unti-unting binubuo na katahimikan ang kanyang pagkatao, hindi bilang vlogger, kundi bilang tao. At sa kabilang panig ng Maynila, habang si Lola ay muling naglalako ng banana Q sa eskinita, isang batang babae ang lumapit at nagsabing, "Lola, pwede po bang makinig ng kwento mula sa inyo?" Ngumiti si Lola at tumango. "Halika, may dalang init ang araw ngayon at kwento ang pampawi ng lamig." Tumahimik ang buong livestream studio ng Liwanag Foundation. Sa loob ng isang silid na may simpleng puting backdrop, 2 LED panel lights at isang table na may isang basong tubig, nakaupo si Clarice Manlapaz, hawak ang mic habang kinikindatan ang mga staff sa likod ng kamera. Live na tayo in 5, 4, 3, 2, sabay tango ng direktor. "Magandang gabi po sa inyong lahat." Panimula ni Clarice, ramdam ang kaba sa kanyang dibdib. "Ako po si Clarice Manlapaz at sa mga sumusubaybay sa ating series tungkol sa tunay na mga bayani ng lansangan. Ngayong gabi, isang espesyal na kwento ang aming ihahatid." Bumaling siya sa kamera, ngumiti at nagsalita ng mas taimtim. "Siguro marami sa inyong nanood, napaluha at na-inspire sa mga kwento ng channel na Kwento ng Kalsada. Marami ang nagtanong, sino kaya ang nagsasalaysay sa likod ng tinig na iyon? Sino ang taong walang mukhang pinapakita pero may usong pilit naming nararamdaman?" Tumigil siya saglit, tinignan ang pinto sa kanyang kanan. Ngayon, handa na siyang humarap. Walang script, walang eksena. Siya mismo, ang taong matagal nang nagpapalaganap ng kabutihan sa katahimikan. Bumukas ang pinto. Dahan-dahang pumasok si Lola Narsing, suot ang simpleng puting bestida at sandalyas na tila ilang beses ng tinahi. Subalit ang mukha niya ay malinaw na nagsasabing wala siyang tinatago. Matahimik, buo ang loob at may ngiti na parang niyayakap ang bawat nanonood. Tumayo si Clarice, sinalubong siya at sabay silang lumapit sa gitna ng set. Umupo si Lola sa silyang nakalaan at binigyan ng mic. "Maari po ba kayong magpakilala?" tanong ni Clarice. Marahang tinatapik ang kamay ng matanda. Ngumiti si Lola. "Ako po si Narcisa de los Santos, o mas kilala niyo marahil bilang si Lola Narsing. At ako po ang nagsusulat, nag-e-edit at nagsasalaysay sa channel na tinatawag nating Kwento ng Kalsada." Saglit na katahimikan. Kapos biglang bumaha ng mga komento sa livestream. "What? Si Lola? Legit? Siya yung vlogger na sinipa? Grabe, siya pala ang boses sa likod ng mga kwento na paborito ko?" Umiyak ako. Hindi ko inakalang tunay na bayani pala siya. Tiningnan ni Clarice si Lola
at iniabot ang isa pang mic. "Ma'am, pwede po ba naming marinig? Bakit niyo po sinimulan ang channel?" Tumango si Lola. Saglit na tumingala. Tila inalala ang unang gabing sinulat niya ang kanyang unang script sa lumang notebook at saka nagsalita. "Simula nang mawala ang aking trabaho bilang guro, pakiramdam ko parang kinuha rin ng panahon ang tinig ko. Hindi ako sanay na walang tinuturuan o walang nakikinig. Pero isang gabi, habang nag-aayos ako ng banana queue sa ilalim ng footbridge, may batang lumapit sa akin. Tinanong niya, 'Lola, wala na po ba kayong tinuturuan ngayon?' Napangiti si Lola. At doon ko napagtanto, hindi ko kailangang nasa harap ng pisara para makapagturo. Pwede akong maging tinig, sa boses, sa salita, sa kwento. Wala pong editing team ang channel. Wala rin pong production house. Laptop lang po at second-hand mic, minsan cellphone. Ang mga kwento ay galing sa notebook ko. Mga kwentong nasaksiyan ko, mga taong nakausap ko habang nagtitinda. Mga mukha na tinuruan akong maniwala ulit sa kabutihan. Nagpalakpakan ang staff sa studio, habang sa online comment section, mas lalong dumami ang viewers. Umakyat sa 230,000 live viewers ang nakasubaybay. "Ma'am, totoo po ba na ang kita ng channel ay ginagamit ninyo para sa isang proyekto?" Usisa ni Clarice. "Opo," tumango si Lola. "Hindi po ako nagkapensyon bilang guro at hindi rin ako inaasahan ng anak kong nasa abroad. Pero nang kumita ang channel, hindi ko naisip na gastusin ito para sa sarili. Sinimulan ko pong ipunin ang kita, unti-unti. Sa loob ng 2 taon, nakabuo ako ng sapat para magbigay ng school supplies sa mga bata sa aming barangay. Ngayon, may plano po akong simulan ang Kwento ng Pag-asa, isang libreng storytelling caravan para sa mga batang lansangan." Muli, bumaha ng comments. "Saan po kami makakapag-donate?" Siya ang tunay na content creator. Hindi lahat ng may milyon sa subscribers ay may ganyang puso. Habang nagsasalita si Lola, isang clip mula sa isa sa kanyang video ang pinatugtog sa background. Ang respeto, hindi yan hinihingi, yan ay isinusulat ng gawa. Tahimik si Clarice habang pinapanood si Lola. "Ma'am, aniya, alam niyo po ba, simula pa lang po ang boses niyo ay naging gabay ko tuwing naliligaw ako sa social media." Ngumiti si Lola. "Boses lang yan, Hija. Pero kung puso ang nakikinig, mas malakas yon kaysa sa anumang video." At sa huling bahagi ng livestream, nagpasalamat si Clarice sa lahat ng viewers habang si Lola ay dahan-dahang pinakpan ng mic, sabay sabing, "Salamat po sa pagdinig." Sa kinabukasan, ang buong social media ay puno ng balita tungkol sa revelasyong iyon. Nag-trending ang mga hashtag, Kwento ng Kalsada, Lola Narsing, Boses ng Bayan, maging ang ilang mainstream news networks ay naglabas ng headlines. Matanda sa viral prank video, siya pala ang may-ari ng sikat na YouTube channel, Kwento ng Kalsada. Dating guro, ngayoy tagapagsalaysay ng mga kwento ng kalsada. Ang tunay na influencer ng bayan. At sa bawat post, bawat share, bawat comment, isang bagay lang ang malinaw sa lahat. Ang kabutihang inakala nilang tahimik ay may tinig pala na kayang patunugin ang puso ng buong bayan. Mula sa dati niyang barong-barong sa ilalim ng footbridge, lumipat na si Lola Narsing sa isang maayos na tirahan, isang maliit ngunit malinis na bahay sa tabi pa rin ng Kalye Ponce. Wala nang tagpi-tagping bubong, may pintuna't bintanang may kurtinang dilaw. Sa labas, naroon pa rin ang maliit niyang lamesa kung saan nakadisplay ang kanyang banana queue. Hindi niya ito iniwan. "Lola, hindi niyo na po kailangan magtinda," sabi ni Clarice isang umaga, habang pinapanood si Lola na inaayos ang balingkasong nilagyan ng bagong lutong banana queue. Ngumiti lang si Lola. "Hindi ko ito ginagawa dahil kailangan kong kumita, Hija. Ginagawa ko ito dahil gusto kong makausap ang tao sa kalsada. Bawat tinda may kasamang kwento."
Pero may mga gustong lumapit sa inyo, mga network, may offer sila na maging host kayo ng dokumentaryo. Ha? Natawa si Lola. Ako? Sa TV? Opo, isang youth show. Ang gusto nila, mag-interview kayo ng kabataan na gumagawa ng pagbabago sa komunidad. Saglit na natahimik si Lola. Pinunasan niya ang pawis sa noo gamit ang panyo sa bulsa. Tumingin siya kay Clarice na tila nakangiting may pangakong hinog na sa panahon. Kung kaya ng boses ko, bakit hindi? Hindi ko kailangan ng script. Ang kailangan ko lang ay makinig sa kanila, sagot niya. Kinagabihan, sa bagong bahay nila, nakaupo si Isaac sa maliit na study table na inilaan ng foundation para sa kanya. May bagong laptop, bagong modules at mga libro. Nakatanggap siya ng full scholarship mula sa Liwanag Foundation at ngayon ay nag-aaral na ng Digital Media and Communication sa isang kilalang online school. Lola, sabay lapit ni Isaac, pinanood po ng prof ko yung live stream nyo. Tinanong po niya kung pwede daw akong gumawa ng paper tungkol sa inyo bilang case study. Case study? Natawa si Lola. Naku apo, baka kung anong matutunan mo sa matandang gaya ko. Ang dami po. Actually, mas gusto ko na pong maging dokumentarista kaysa sa gamer. Seryosong sagot ni Isaac. Gusto kong gumawa ng mga kwento. Gusto kong ipagpatuloy ang channel ninyo. Tumango si Lola. Sa'yo ko nga iiwan yan balang araw. Pero huwag mo lang ikahon sa kamera ang kwento. Ilabas mo rin sa puso mo. Sa mga susunod na linggo, sunod-sunod ang mga imbitasyon kay Lola Narsing. Isinama siya sa isang youth summit bilang keynote speaker. Isang documentary network ang nag-alok sa kanya ng show na pinamagatang Kwento ng Araw-Araw, kung saan bibisita siya sa mga barangay at kakausapin ang mga kabataan tungkol sa kabayanihan, pagtitiis at pag-asa. Sa kauna-unahang episode, makikitang naglalakad si Lola Narsing sa gitna ng isang palengke. Suot ang kanyang bestidang bughaw at may hawak na payong habang ini-interview ang isang batang nagtitinda ng walis. Sa dulo ng episode, habang pinapakita ang larawan ng bata, naririnig ang kanyang pamilyar na tinig. Hindi sukatan ng edad ang tapang. Kahit bata ka pa, kung ang puso mo ay handang magsakripisyo, bayani ka na rin. Ang nasabing show ay hindi lang tumatak sa TV. Viral din ito sa social media. Maraming content creators ang napukaw at marami ang nagsimulang gumawa ng sarili nilang kwento series. Lahat inalay kay Lola Narsing. Isa sa mga proyektong sinimulan niya ay tinawag na Banana Queue ng Pag-asa, isang mobile food cart program para sa mga senior citizens na wala ng hanap buhay. Sa tulong ng ilang donors at NGOs, nakapagpagawa sila ng 15 food carts na ikinalat sa iba't ibang lungsod. Ang mamanaitalagang lolang vendors ay hindi lang nabigyan ng kabuhayan, kundi na ipaabot din ang mensahe ng kwento't kabutihan. Sa launching event ng programa, nakatayo si Lola Narsing sa gitna ng stage sa harap ng mga bagong food cart owners na halos kasing edad niya. Huwag kayong mahiyang tumindig sa kalsada. Ang mahalaga, marangal ang inyong ginagawa. Bawat tusok ng banana pew, bawat halimuyak ng mantika, lahat yan may kasaysayan. Ipaglaban ninyo yun. Malambing niyang mensahe. Umakyat sa stage si Clarice at niyakap siya. Lola, kayo po ang inspirasyon naming lahat. Salamat po sa pagpapaalala kung para saan talaga ang pagiging content creator. Maging ang ilang sikat na YouTubers ay gumawa ng content bilang tribute kay Lola. Isang vlogger na dating gumagawa ng prank ay nag-reformat ng channel niya sa Kwento ng Lakad, kung saan namimigay siya ng libreng tsinelas sa mga batang kalye habang kinukwento ang buhay ng mga ito. Sa isang panayam, tinanong si Lola, "Lola, ano po ang pakiramdam na ang simpleng tindera ng Banana Queue ay naging simbolo ng kabutihang Pilipino sa digital age?" Napangiti lang siya. "Ako? Simbolo? Naku anak! Ako ay tagapagdala lang ng boses. Ang totoo, ang bayani ay yung mga nakasama ko sa kwento. Ako lang ang tagapagdala." At sa likod ng lahat, habang pinapanood niya si Isaac na abalang nag-e-edit ng bagong episode ng Kwento ng Kalsada,
Napangiti siya at bumalik sa kanyang notebook. Ngayong araw, may dumating na 5 cart para sa mga lola. Sa bawat gulong nito, may kasamang panalangin. Hindi para umaman kami, kundi para muling maramdaman na may silbi pa kami. Sa eskinita ng Kalye Ponce, kahit mas maayos na ang bahay, hindi pa rin nawawala ang aroma ng banana Q na niluluto tuwing 3:00. At sa bawat bumibili, hindi lang pagkain ang kanilang natatanggap, kundi kwento, aral, at inspirasyong isusulat sa sarili nilang mga pahina ng buhay. Lumipas ang mga buwan. Tuluyan nang nanahimik ang dating maingay na digital presence ni Dom Bulanos. Mula sa pagiging isa sa pinaka-pinag-uusapang prankster sa social media, naging isang anino na lamang siya ng sarili niyang kasikatan. Sa loob ng kanyang maliit na apartment sa Pasig, madalas ay nakaupo siya sa harap ng laptop, hindi upang mag-edit ng prank video, kundi para manood ng mga dokumentaryo at magbasa ng mga article tungkol sa responsableng content creation. Isang gabi, habang pinagmamasdan ang lumang footage ng kanyang viral prank kay Lola Narsing, bigla siyang napaiyak. Hindi iyak ng takot sa pagkawala ng career o galit sa mga bashers, kundi iyak ng isang lalaking na yun lamang tunay na naunawaan ang bigat ng kanyang mga ginawa. Kinuha niya ang isang ballpen at papel. Marahan siyang huminga at nagsimulang magsulat. Minamahal kong Lola Narsing, hindi ko po alam kung mababasa niyo ito. Hindi ko rin po alam kung karapat-dapat akong patawarin. Pero hayaan niyo pong subukan kong ilabas ang lahat ng hindi ko kayang sabihin noon. Ako po si Dom. Ako po yung lalaking bastos, yung tinawanan ang sakit niyo, yung tinadyangan ang mesa niyo na parang wala lang ang pagod niyo, yung nilagyan ng caption ang luha niyo para lang sa views. Ma'am, ngayon ko lang po naiintindihan kung gaano kabigat ang ginawa ko. Hindi lang po ako ng insulto ng tindera. Ininsulto ko ang isang guro, isang lola, isang tao. Nagtayo kayo ng kabutihan habang ako ay nagtayo ng ingay. Sa dulo, ang tinig niyo po ang narinig ng bayan at ang ingay ko, nilamo ng sarili kong konsensya. Ngayon po, hindi na ako vlogger, hindi na ako prankster, hindi na ako dominate ng social media. Ngayon, isa na po akong assistant editor sa isang maliit na advocacy channel. Hindi po ako humaharap sa kamera. Ako po ang nag-aayos ng salita ng iba, kagaya po ng ginagawa ninyo sa mga kwento ninyo. Pinag-aaralan ko po kung paano gumalang, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Gusto ko pong matuto at naniniwala po akong minsan ang pinakamabigat na aral ay nanggagaling sa pinakamasakit na pagkakamali. Ma'am, patawad po. Hindi man tayo magiging magkaibigan. Umaasa po akong matatahimik ang puso ninyo dahil alam nyo pong nagsisisi ako. Salamat po sa leksyon. Masarap matuto kahit masakit. Dominic Bulanos. Inang araw matapos niyang isulat ang liham, pinost niya ito sa kanyang personal blog kasabay ng isang video kung saan makikitang dinidelete niya isa-isa ang lahat ng prank videos niya. Sa dulo ng video, tanging isang quote ang naiwan. Kung ang kwento mo ay nakasakit, baka panahon na para isulat mo ang bago gamit ang paghilom. Umabot sa daan-daang libong views ang post. Ngunit iba na ang tono ng mga komento ngayon. Wala nang halo ng galit, kundi pasensya, pagkaunawa, at panalangin. Hindi ko akalaing may ganitong side si Dom. Redemption is possible. Sana tuloy-tuloy. Lola Narsing turned pain into purpose na he's doing the same. Sa Kalye Ponce, habang nag-aayos si Lola Narsing ng banana Q sa kanyang maliit na cart, nilapitan siya ng isang binatilyong babae na may hawak na cellphone. Lola, nakita niyo na po ba yung sulat sa inyo ni Dom? Napalingon si Lola. Pinunasan ng kamay sa apron at tumango. Oo, nabasa ko. Sa una, masakit. Pero habang binabasa ko, para bang may bumababa sa balikat ko na bigat na matagal ko nang kinarga. Pinatawad niyo po siya? Ngumiti si Lola marahan. Ang patawad, hindi kailangan ng anunsyo. Hindi rin yan kailangang i-post. Ang patawad ay tulad ng apoy sa gabi. Hindi kailangang sumabog para makapagbigay ng init.
Nang gabing iyon, naupo si Lola sa kanyang bagong kwarto. Binuksan ang kanyang notebook at isinulat ang bagong entry. Ngayong araw, nakatanggap ako ng sulat mula sa lalaking minsang nagbabasa akin. Pero hindi ako nagalit. Kasi baka kailangan niyang dumaan sa akin para makita ang sarili niyang kakulangan. At kung ganoon nga, masaya akong naging salamin ng pagbabago. Habang naglalakad si Isaac pauwi mula sa paaralan, nakita niya ang kanyang lola sa teras, hawak ang notebook. "Lola," sabi niya, "nabalitaan ko na po. Si Dom lumipat na raw ng probinsya. Tahimik na raw ang buhay niya." "Oo nga apo, tahimik na. At minsan yun lang naman ang kailangan ng isang tao para marinig ang boses ng konsensya." "Galing niyo talaga la," sambit ni Isaac, sabay akbay sa matanda. "Pati mga kalaban nagiging bahagi ng kwento niyo." Ngumiti si Lola, pinikit ang mata at saglit na nakinig sa huni ng mga ibon sa dapit hapon. "Dahil walang tunay na kalaban, apo, lahat tayo ay bida sa kwento ng pagbabago. Kailangan lang natin ang tamang sandali at tamang puso." Sa isang mundo kung saan mabilis ang paghusga, may mga tao pa ring marunong makinig. At sa isang lansangan, minsang naging saksi sa kahihiyan, na yun ay naging tagpuan ng pag-unawa. Dahil sa Calle Ponce, ang isang tindera ng Banana Q ay hindi lang nagbebenta ng merienda, kundi nagbabahagi rin ng leksyon. Tahimik, mainit, at tunay. Mula pa lamang sa pagsikat ng araw, abala na ang mga tao sa Calle Ponce. Ang dating eskinitang puno ng inay ng mga tambay at usok ng tambutso ay napalitan ng entablado. Mga kulay lilang banderitas na may nakasulat na Kwento ng Kalsada, Festival ng Bayan, at maliliit na booth na may larawan ng mga tao, kwento na minsan ang lumabas sa channel ni Lola Narsing. Hindi ito isang tipikal na selebrasyon. Wala masyadong ingay, wala ring mga artista o malalaking LED screens. Pero bawat sulok ng kalsada ay may dalang alaala, isang istoryang isinulat hindi sa papel, kundi sa bawat hakbang ng ordinaryong tao sa araw-araw nilang pakikibaka. Si Clarice ang siyang nag-organisa ng buong kaganapan, katuwang ang mga voluntaryong content creators, mga miyembro ng foundation at ilang mga guro sa public school na dating kasamaran ni Lola. Sa entablado, nakatayo si Clarice, hawak ang mic habang tinitingnan ang dumaraming tao sa harap ng stage. "Magandang hapon po sa inyong lahat. Maligayang pagdiriwang ng unang Kwento Festival. Isang selebrasyon ng tunay na buhay, tunay na pakikibaka at tunay na kabayanihan sa kalsada." Aniya, sabay palakpakan ng mga tao. Unang bahagi ng programa, ipinakilala ang mga tampok na kwento. Ang karinderya helper na ngayon may sarili ng negosyo. Ang batang naglalako ng walis na ngayon ay nag-aaral na ng engineering. Ang mangingisdang gumagawa ng eco-friendly nets. At ang dating palaboy na ngayon ay radio reporter. Lahat sila ay dumaan sa entablado, nagsalita at nagpasalamat. Ngunit ang pinakaaabangan ng lahat ay ang huling bahagi ng programa. Tumayo si Isaac, suot ang polo na may burdang Kwento ng Kalsada at nilapitan ang mikropono. "Magandang hapon po. Ako po si Isaac, apo ni Lola Narsing. Ako po yung batang minsang pinagtawanan dahil ang lola ko ay tindera lang ng Banana Q. Pero ngayon, buong puso kong sinasabi, apo po ako ng tagapaghatid ng kwento ng bayan." Umiiyak ang ilang tagapakinig habang pinapanood si Isaac. Taimtim, walang kaartehan, pero punong-puno ng paggalang ang bawat salitang binitawan niya. Kasunod si Clarice na ngayon may hawak na papel. "Ngayong araw na ito, nais po naming parangalan hindi lang ang isa sa pinakamahalagang babae sa buhay ko, kundi ang tinig sa likod ng channel na nagturo sa amin kung paano pakinggan ang mga boses na hindi napapansin." Bumukas ang screen sa likod ng entablado at pinakita ang montage ng mga kwento mula sa channel. Lahat ng episodes na pinangunahan ng boses ni Lola Narsing. Kasabay nito, lumabas ang ilang mga dating estudyante ni Lola na ngayon ay professionals, guro at community workers. Isa-isang lumapit ang mga ito sa harap
bitbit ang kani-kaniyang mga sulat at larawan noong sila'y estudyante pa. Ma'am Narsing, sabi ng isa, si Lian, na yon ay midwife sa Leyte, salamat sa pagtuturo sa akin kung paano magbasa ng pangalan ng sariling nanay ko. Ma'am, dagdag ni Revo, isang teacher, dahil sa diksyonaryong bigay ninyo, natuto akong magsulat. Ngayon, magsusulat na rin ako ng kwento at sana kalahating ganda ng sa inyo. Maya-maya'y tinawag na si Lola Narsing sa entablado. Tahimik siyang lumakad, suot ang simpleng bestidang bulaklakin at may bahagyang bahid ng alikabok sa laylayan. Parang hindi siya umalis sa palengke kanina. Pero ang lakad niya ay may tindig, may paggalang sa bawat yapak na tumama sa entablado. Pagtayo niya sa gitna, abot langit ang palakpakan. Ma'am, sabi ni Clarice habang inaabot ang isang kahon, may gusto pong ibigay sa inyo ang Senado ng Pilipinas. Pinuksan ni Lola ang kahon. Isa itong plake na may nakaukit. Gawad Parangal, Bayani ng Kwento, Narcisa de los Santos, kilala bilang Lola Narsing. Sa kanyang tahimik ngunit makapangyarihang boses na nagbigay saysay sa kwento ng sambayanan. Hindi nakaimik si Lola. Napapikit siya't pinunasan ang gilid ng mata. Tila binabalikan sa loob ng isipan ang lahat ng pinagdaanan. Ang imit ng araw sa pagtitinda, ang pananahimik habang pinagtatawanan, ang pagsusulat gabi-gabi sa lumang notebook. Ngunit na yung araw, sa harap ng daan-daang tao, hindi na siya kailangang magsalita para mapansin. Pero nagsalita pa rin siya. Kahit kailan, panimula niya habang nanginginig ang tinig. Hindi ko inisip na mangyayari to. Hindi ko inisip na may kwento pala akong dapat pakinggan. Huminga siya ng malalim. Hindi ako sikat. Isa lang akong tagapaghatid ng kwento. Ako'y isang lola na minsang inakala ng mundo na wala ng silbi. Pero hindi yun totoo. Dahil kahit ang boses na mahina, kung ang laman ay totoo, kayang umabot sa malayo. Ang bawat isa sa atin ay may kwento. Minsan masaya, minsan masakit. Pero sa bawat kwento, may aral. At kung ituturo natin ito, gaya ng itinuro sa akin ng buhay, hindi natin kailangan ng kamera. Ang kailangan natin, puso. Tumayo si Isaac sa likod ng entablado, tahimik na lumapit at niyakap ang kanyang lola. Niyakap din sila ng lahat ng mga dating estudyante niya. Sabay-sabay na tumayo sa likod habang ang palakpakan ay tila hindi matapos-tapos. At habang lumulubog ang araw sa Kalye Ponce, sinindihan ang mga ilaw sa paligid. Tila ba ang eskinitang minsang naging lugar ng pagbangon at dangal. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, isang simpleng tindera lamang ang kanilang nakilala. Ngunit sa bawat salita, sa bawat kwento, naging malinaw na siya pala ang bayani ng kwento. Muli na namang umagang abala sa Kalye Ponce. Sa kanto ng eskinita, kung saan dati ang mga tao'y dumaraan lamang, naroon si Lola Narsing nakaupo sa kanyang maliit na bangkong kahoy. Sa gilid ng kanyang banana cue cart, may isang kahong plastik na uno ng makukulay na kwadernong may nakalagay sa pabalat. Para sa iyo, isulat mo ang sarili mong kwento. Isa-isa niyang inaabot ang mga ito sa mga batang dumaraan. Libreng notebook. May pangalan ng bawat bata sa unang pahina at may paalala sa likod. Ang bawat kwento ay mahalaga. Huwag kang matakot magsalita. Lola, pwede po bang dalawa? Tanong ng batang si Mina. Habang nakangitit bit-bit ang bag na puno ng bote. Ay nako, pwede. Basta ipangako mong may isusulat ka ha? Hindi lang puro drawing ng anime, sabay tawa ni Lola. Promise po, sa gilid ng cart. Nakasabit na rin ngayon ang bagong plake na ibinigay ng Senado. Bayani ng Kwento. Hindi para ipagmayabang, kundi para ipaalala sa mga bata na kahit isang tindera pwedeng pakinggan. Sa tabi ng lamesa, naroon si Isaac, abalang-abala sa pagsulat gamit ang lumang laptop na inidonate ng foundation. Ngayon nagsusulat na rin siya ng sarili niyang mga kwento.
At sa bawat isa, naroon ang marka ng kanyang lola. Mapagmahal, totoo, walang arte. "Lola, tingnan niyo to." Tawag ni Isaac. Sinimulan ko na yung short film script ko. Tungkol sa batang nagtitinda ng gulay na may pangarap maging piloto. Napangiti si Lola. "Ay apo, siguraduhin mong may eksena ng ulan ha? Mas nakakaiyak pag umuulan." "Siyempre po, at may linyang hiniram ko sa inyo." "Ano daw?" Binasa ni Isaac mula sa screen. "Hindi ko kailangang umalis sa kalsada para mangarap. Kasi minsan ang mga bituin ay bumababa rin para samahan ako rito." Napangana si Lola, kunway gulat. "Aba, parang mas marunong ka na sa akin sumulat ha?" Ngumiti si Isaac. "Wala pa yan sa isang linya nyo, Lola." Habang masayang nag-uusap ang maglola, sa di kalayuan ay may isang lalaking tahimik na nakaupo sa isang paitang ng pakanting tindahan. Suot ang simpleng polo at may bitbit na maliit na itim na notebook. Si Dom, hindi na siya dumadalaw bilang vlogger. Wala ng kamera, wala ng props sa halip. Dumarating siya minsan sa eskinita para lamang makinig. Minsan bibili ng banana Q. Minsan magbibigay ng sobre para sa mga notebook na ipinamimigay ni Lola. Pero hindi na siya humihingi ng atensyon. "Dom," bati ni Lola minsang mapansin siya. "Kamusta ka na?" Ngumiti si Dom. "Maayos po, tahimik. Masarap palang mabuhay nang hindi nagmamadali. Bumabalik ka na naman ha." Sabay abot ni Lola ng banana Q. "Libre na yan, pangkwento mo." Hindi na umimik si Dom. Umupo siya malapit sa tapat ng cart, pinagmamasdan ang mga batang dumaraan. Ilang minuto lang, naglabas siya ng kanyang notebook at nagsulat ng ilang linya. "Anong sinusulat mo dyan?" tanong ni Isaac. "Kwento. Tungkol sa lalaking inakala niyang kailangan niyang sigawan ang mundo para mapansin, pero natutong makinig sa katahimikan." "Wow!" sabay sagot ni Isaac. "Tingin ko, magandang short film yan." Napangiti si Dom. "Gusto mo, sulat natin to ng magkasama?" Tumango si Isaac. "Oo naman, pero may requirement ako." "Ano?" "Dapat si Lola ang narrator." Sabay silang tumawa. Samantala, sa Kamara ng Kongreso, si Clarice ay nagsasalita sa harap ng mga mambabatas. Hindi na siya nagsasalita bilang influencer o CEO, kundi bilang mamamayan na lumaki sa kalinga ng isang guro sa kalsada. Ang panukalang batas na ito ay para sa lahat ng mga lola narsing sa bansa, para sa mga tindera, mangingisda, karpintero at super. Ang mga hindi kinikilala ng batas, pero silang bumubuhay sa atin. Tumanggap ng malakas na palakpakan ang kanyang speech. Sa likod ng kanyang podium, may simpleng larawan ni Lola Narsing. Bitbit ang isang banana Q, may hawak na notebook, at may ngiting hindi nang huhusga, kundi nagtuturo. At sa huling eksena ng araw na iyon, bumalik ang kamera sa Calle Ponce. Tahimik ang gabi. May iilang tao pa rin sa paligid. Si Lola Narsing ay nakaupo sa tabi ng kanyang cart. May bitbit na bagong notebook. Mas makapal, mas matibay ang pabalat. Sa loob, wala pang sulat. Pinuksan niya ito. Huminga ng malalim, kinuha ang ballpen. At sa unang pahina, isinulat, "Walang kwento ang maliit kung puso ang nagsalita." Tumigil siya. Tiningnan ang bituin sa langit. Tilang umiti siya rito, bago marahang isinara ang notebook. Sa Calle Ponce, ang kwento ay hindi pa tapos. At kung makikinig ka ng mabuti, mariinig mo pa rin ang tinig ni Lola Narsing sa bawat batang nagsusulat, sa bawat banana Q na ipinapasa, sa bawat taong handang makinig. Dahil ang tunay na kwento nagsisimula sa simpleng salita at natatapos sa isang puso. Wakas. Kung umabot ka hanggang dulo ng kwentong ito, salamat sa iyong pakikinig at pakitiisa. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang matanda, isang vlogger o isang eskinita. Isa itong paalala na sa bawat taong natatawid natin sa araw-araw, may kwento silang bitbit.
kwentong hindi palaging malakas ang tinig pero may bigat sa puso. Si Lola Narsing ay larawan ng mga taong tahimik lang pero gumagawa ng ingay sa mga pusong marunong makinig. At kung ikaw man ay nakaramdam ng lungkot, ng inspirasyon o kahit kaunting pag-asa mula sa kanyang kwento, dalhin mo yan. Ikaw na ang susunod na tagapaghatid ng kwento. Kung nagustuhan mo ang istorya, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa channel na ito. At tandaan, walang kwento ang maliit kung puso ang nagsalita. Hanggang sa susunod na alon ng istorya.